Kasabihan na ang karamihan sa atin ay dumadaan sa hirap ng buhay. Pero yung hirap na yan ang pinaghuhugutan natin ng lakas at inspirasyon para umasenso tayo sa buhay. Yan po ang kwento ng isa nating kapuso na mula sa hirap ay nako todo asenso. Pero ang kahanga-hanga sa isang kapusong ito, nako, ang kanya pong pagtulong sa kapwa. Ito na po ang kwento ng dating magsasaka na naging marino ng barko. Ngayon, isa ng pilantropo. Sasaludo po tayo ng lahat sa hashtag kagandahan ng kalooban. Pagdating sa kagandahan, hindi lamang dapat ito ay natatapos sa pisikal. Ito ay nanggagaling din sa ating kalooban. Katulad ni Captain Gaudencio Morales o Captain Jess, isang dating marino na ngayon ay tumutulong sa maraming taong nangangailangan. Mga kapuso, magandang umaga po sa inyo at talagang mga maganda dahil magdadali po ako sa inyo isang storya ng magandang batang galing sa Bicol. Ito po ay si Jess. Jess, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Kwento mo naman sa akin, pinagmamayabang ko sa mga kapuso natin na ano ba yung batang Jess mo? Alam mo, pag naalala ko yung mga kabataan ko, naluluho ako eh. Okay. Pero para sa iyo, ikikwento ko. Alam mo, sa totoo lang, ako ay anak ng isang magsasaka. Okay. Hirap na magsasaka. Doon sa Ginsons, Camarines Norte, sa Bicol. Okay. Panglima ako sa 8 magkakapatid. Okay. Yung mga nakatatanda kong kapatid, hindi nakapag-aral hanggang high school lang sila. At dahil nga sa kahirapan, kala ko, hindi rin ako makapag-aral, makapagtapos. Mabuti na lang at naging scholar ko sa PMMA, yung Philippine Merchant Maritime Academy. Okay. Ngayon, ano lagi nasa isip mo? nasa isip ko, yung maiahon ko yung pamilya ko sa kahirapan, siyempre. Okay. Paano mo naisip yan na nag-aaral ka pa? Ay hindi, definitely naman ang bala ko. Sasakay ang Magtapos. barko, magtapos, sakay ng barko, kikita, di para sa kanila. Yan yung ordinaryong pangarap ng mga Pilipino na sumakay ng barko, magseaman, di ba? Oo naman. Paano mo nagawa ito? Paano mo natupad na lahat ito? Ay, natupad ko yun dahil siyempre perseverance, dahil sa Aral. napagangad kong maiawan sila sa kahirapan, mapag-aral ko yung mga bunso kong kapatid, gano'n. So, naranasan ko kasi 11 years old, nag-aararon ako eh. Okay. So, umagang gigising para magpastol ng kalabaw. Naawa rin ako doon sa tatay ko dahil elementary lang ang tatay ko. Okay. Sabi ng tatay ko noon, alam mo na, ang pagbubukid, parati kang grade 1. So, Okay. Bakit daw palaging grade 1? Ay kasi, alam mo naman, ang magbubukid, walang kapital. Okay. Uutang, pag-ani, babayad. Eh di grade 1 na naman, uutang ng pamilya. Okay. So sa naranasan kong yun, nga, mahirap. Dapat mag-aral talaga. Ang pagiging mahirap ay hindi naging hadlang para marating ni Captain Jess ang kanyang mga pangarap. Kahayod marino nga, sabi niya. Kaya naman at younger age, 28 pa lang siya, ayun, naging kapitan na siya ng barko dahil sa kanyang angking talino at sipag. Gano'ng katagal ka ng barko? 20 years. 20 years. 20 years. After Up to 20 captain, years? oo. After 20 years, kapitan ka na, ano nang ginawa mo? Na-realize ko yung pagbabarko, grade 1 din. Okay. Alam mo kung bakit grade 1? May kasabihan yung mga marino, one day millionaire. Actually, one day millionaire ako nun. Okay. After 3 months, wala nang pera, sasakay na naman. Oo. So, naisipan ko, yung kasama ko nun yung misis ko sa barko, no? When I was a captain. So, pag nakaranas kami ng alon, magtataas na bagyo, gano'n. Okay. Naisipan namin, palagay ko. So, sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng iba namang trabaho o negosyo kaya. Dahil yung aming iniisip ng misis ko na yung other meaning of the sign of the cross. Okay. Doon ko natutunan Ano sa yun? misis ko. Ano yun? Paano yun? Yung other meaning of the sign of the cross is? Tayo, nagsasacrifice tayo para sa ating, of course, first sa itaas, sa ating Lord. Pangalawa sa ibaba is to our family. And dito is to others and to our country. Mga kapuso, matapos mong paralin ni Jess ang kanyang lahat ng mga kapatid at naiyakan ng buong pamilya, silipin nga ho natin ang kanyang buhay ngayon.
iniwan na ni Captain Jess ang trabaho sa barko. Pero ang karir na tinahak niya, naku, syempre, related pa rin sa kanyang pagiging marino. Sa trabaho, itinuturing siyang ama ng kanyang mga empleyado. Si Captain Jess as a boss, he's a good leader talaga. And para sa kanya kasi gusto niya, parang family kami dito. So parang ang ganda ng harmony dito. So kasi kapag may kailangan kang itanong or hindi okay sa job mo, pwede ka magtanong sa kanya, pwede ka mag-approach. Ang pakikisama niya sa mga ito ay tulad ng isang tunay na pamilya. Siyempre, as a scholar niya na very thankful ako kasi napakabait ni Sir. Kasi bibihira lang din yung nagkakaroon ng ganitong opportunity na magkaroon ka ng libreng pag-aaral and then direct pang nakapasok sa company niya. So, very thankful po ako para sa. At syempre, kaagapay niya rito ang kanyang may bahay. Is Mrs. Morales, the Vice President, who happened to be my wife for 36 years. Kung dati-rati ay isang anak ng mahirap na magsasaka si Captain Jess at ngayon ang gusto niya ma-achieve ay isa lamang, ang tumulong sa iba na makaahon sa kahirapan. At para kay Jess, ito ang greatest achievement of his life. Bakit? Bakit ka nagtayo ng foundation? To be able to reach out to other people nga. Katulad nga yung sabi ko sa yung sign of the cross. Okay. Paano ko ma-spread yung aking I heard that you kamay. even have scholars. Why did you Yeah. get into this? Yung foundation kasi ang to reach out to the less fortunate sector of our society through education and livelihood, community involvement, ganun. So yung education, yun yung scholarship. Okay. So doon sa probinsya namin at saka dito sa Bulacan, I'm maintaining at least every year meron akong 10 na scholars sa high school. So kung 4 years, 40, di 80 ang minimaintain ko noon. Dahil sa high school lang yun, siyempre public schools. And then, bawat batch, kung nag-top sila, naka-top 10 sila, yung pinaka-top ay qualified na mag-college naman scholar. Taong 2002 nang itatag ni Captain Jess ang Gaudencio Morales Foundation, kung saan mula elementary, high school, hanggang college, libre siya nagpapaaral ng mga estudyante. Karaniwan lang po yung mga comment na masabi sa kanya pero napakabait po niyang tao. Napakarami po niyang nabago sa buhay ko bilang estudyante dahil nakapagtapos po ako ng pag-aaral sa sekundarya. Bumabangon ako tuwing umaga na yung baon ko, hindi ko po inaalala. Ultimo yung pagbili ko po ng mga gamit tuwing pasukan at yung magiging allowance po kada buwan. Sa lahat po ng aspetong yan, hindi po ako pinabayaan ni Captain Morales. Ang mga scholars ni Captain Morales ay mga nag-excel, ang mga bata. Sa katunayan, for 2 consecutive years, valedictorian yung kanyang mga scholars. Maraming salamat po, Captain Morales! Kailan lamang ay sinimula ni Captain Jess ang Integrated Seafarer of the Philippines, kung saan ang layunin nito ay matulungan ng mga marino na nasa karagatan o maging nasa kapatagan na magkaroon ng pagkakataon upang paunlarin ang kanilang buhay. Sa ISP, mayroon silang libreng seminar para sa mga marino at kamag-anak ng mga ito upang matutong magnegosyo. Meron din silang libreng tuluyan para sa mga papalis na marino. Ngayon, naku, ayun, pati radyo ginagamit na ni Captain Jess upang mapaabot ang edukasyon at pakikisa sa mga marino upang tulungang iangat ang antas ng pamumuhay nila. Ay, yun na nga rin, dahil nga doon sa aking advocacy na at least I could reach out to at least 1/10 of 1% of the population of our country, at least 100,000 ang kinakailangan kong matulungan directly or indirectly. Pero, siyempre, yung iba, paano kung ma-reach yun? So, I have to put up companies where I can employ many people. Okay. Yung iba. Eh, ito nga, sa mga seaman, if we have a group of companies, ganon, at least we will be directly helping more than 5,000, That's right. 10,000 Filipino seafarers. So,
plus yung mga family pa nila, indirectly. That's times 5, di ba? Kung tinulungan mo 1,000, ibig sabihin, 5,000 yung tinulungan mo, di ba? We have also, meron pa nga kami sa land-based recruitment. So, naisipan ko, pinakamaganda para ma-reach mo yung goal mo is yung employment. Kaya, Why are you giving yourself this time to people? Advocacy. Okay. So, ibig sabihin, nagsisimula sa puso. Nagsisimula sa, of course. So, Okay. siyempre, marahil napipil ko kasi na habang nag-share ka ng blessing, ay bumabalik naman tenfolds eh. Kasi maisipan ko pa lang na ito, parang gusto kong tulungan ito, ganun. Mamaya may darating ng offer ng opportunity para another business naman. Nakakatuwa. Mga kagandahan, kasabihan na that beauty is only skin deep. Totoo po yan. Pero ang importante ay ang karakter natin, integridad, at yung ating pagtatrabaho ng todo at buong puso. At syempre kasama ang ating puso na nag-overflow ng kabaitan. Yan ang tunay na #kagandahan ng kalooban. So it keeps on developing and developing into 5,000 to 10,000 pounds. That's correct. Diba? Jess, thank you so much for a beautiful morning that you're sharing to our kapuso. Mga kapuso, nakakatuwa pong isipin si Jess na nagsimula sa nawala, pero tumutulong ngayon sa kapwa. Ito yata ho yung totoong kasabihan that love is the root of giving. Jess, love is the root for giving. Hindi ka na ngayon grade 1, pinukpo ka ng tatay mo. Kung nandyan yung tatay mo ngayon, ano sabihin mo sa kanya? Tatay, maraming naiiyak ako eh. That's okay. Pag naalala ko yung tatay ko kasi, alam mo, kasama-sama ko yun nung nagbubukid. Bulanat, arawan, kasama ko siya. Tell him na. Thank you sa mga natutunan ko sa tatay. Hope you're happy there. Mga kapuso, ang ama ng tahanan na magsasaka, ang na-produce ay napakaraming tinutulungan. Magandang umaga po sa inyo.